Hello guys! So, again, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Pakilala lang muna ako. I'm Hazel Bernardo, your financial educator today. So, konting background lang about me, about your speaker. I'm 18 years old nung nag-start ako dito sa company. But now, I'm 21 years old. So, almost 3 years. Yan. And counting. Ginagawa itong mission sa IMG. So, nakilala namin ng IMG because of our cousins. Talagang shinare sa amin din about sa mission na tinuturo natin sa company. Ngayon, ano nga ba yung IMG? IMG stands for International Marketing Group. Okay? So, narinig na ba natin yung IMG? Tayo is tumutulong na makapag-educate sa mga kababayan natin or matuto about financial literacy. Okay, so pakilala ko naman muna yung ating company. Again, IMG, tayo is may mission na makapagbigay ng free financial education sa 30 million Pilipino pagdating ng 2030. Ayan yung campaign natin. Okay, uulitin ko, nangangampanya tayo 30 million by 2030 yung ma-educate nating Pilipino about financial literacy. As of now, ang na-educate na natin is nasa 10 million. 'Di ba? So, tulong-tulong tayo dito sa ating campaign. Ngayon, in terms of stability, tayo naman is 24 years na. Okay, ayun yung kagandahan. And ang mother company natin is sa US and sa Canada. Ngayon, ang ginagawa natin or isa sa mga goal natin dito sa community or sa company natin is DIY. Ano bang ibig sabihin ng DIY? Madalas, 'di ba, naririnig natin DIY or do it yourself. Halimbawa, tayo is kakain sa labas or gusto natin mag-bonding with our family. Madalas, mas makakatipid tayo kapag sa bahay or kapag nagluto tayo kaysa kakain tayo sa labas. 'Di ba? Kasi tayo mismo yung naghanda. Yung mother natin mismo yung nagluto, 'di ba? So mas makakatipid kasi ginawa niya alone or sa sarili niya. Sabi nga, do it yourself. Same lang po dito sa company natin, become your own money manager. Ibig sabihin, wala ka nang dadaanan, ikaw na mismo yung money manager. Paano po yun? Dito, enjoy the following long-term benefits, direct affiliation, maa-avoid natin yung mga charges, yung mga fees, and good thing, ini-eliminate natin yung mga middleman o yung mga agent. Diba? Kasi tayo na nga mismo yung direct affiliated. Plus, ayan, dahil wala na tayong mga middleman, may highest return din tayo. Ayun yung isa sa pinakamalaking advantage na meron tayo dito kay IMG. So, let's start. Sino na ba yung mga na-educate natin dito? Kung mapapansin nyo sa pictures, yan, ang ating mga kapulisan, okay? Kahit anong profession, kahit sino ka man, ano man yung status mo sa life, talagang iniisa-isa natin na matulungan at maturuan about financial literacy. Sabi nga po, 'di ba, ni Sir Benjamin, it will increase awareness in scam prevention. Okay? Napaka-importante talaga na matuto tayo. Kaya kahit ang mga kapulisan, nire-reach out natin, tinutulungan din natin sila para ma-educate. At hindi lang po yun, kahit po ang mga teachers. Yan. So, syempre, sabi po ng ibang mga teachers din, talagang struggle sila in terms of finances. Habulin nga daw po sila ng London. Yan. Familiar po ba tayo sa London? Loan doon, loan dito, sabi nila. Kaya kahit sila talagang nag-struggle din in terms of finances. Kaya isa din sila sa tinutulungan at tinuturuan natin. Kahit po sa mga barangay hall, iniisa-isa natin yan sila. At good thing, nagiging plataforma na din nila yan para ituro sa mga kababayan natin. At good news ko po sa inyo, kahit po si Senator Raffy Tulfo, kapart po or part din ng ating financial literacy campaign. So, I think yung iba sa atin napapanood na din sa Facebook, no, yung video,
kay Sir Raffy Tulfo na part din or talagang tinutulungan tayo na makapag-campaign sa marami pang mga Pilipino. Ngayon, ang kagandahan, meron din tayong libro. Okay? Itong tinuturo natin, lahat yan nanggagaling sa libro. The Secret to Saving and Building Your Future. Okay? So, isa sa mga content natin dyan is yung tinatawag na X-curve or yung savings and wealth line. So, yung mga nandito po, familiar na ba tayo sa tinatawag na savings and wealth line? Narinig nyo na po ba siya? So, kung hindi pa, hayaan nyo po na turuan ko po kayo at please, focus po tayo. Kasi isa ito sa pinaka-importante na dapat nating matutunan at mai-apply natin sa buhay natin. Ngayon, again, sa savings and wealth line, dito po, tandaan natin, may dalawang line lang. Itong blue line at itong red line. So, ano ba yung blue line at yung red line? Yang mga lines po na yan, ayan yung nagre-represent sa ipon po natin or sa katayuan natin sa buhay. Kung mapapansin nyo, ang blue line pataas. Ibig sabihin, nare-reach niya yung goal niya na maging financially secured. While, yung red line, ano pong napansin nyo? Diba kung makikita nyo po dito, tataas, bababa ulit. So, hindi nagiging stable yung pagtaas niya. Ibig sabihin lang nun, yung status natin in life, parang magkakaipon, pag may emergency, gagastos, mauubos, hindi natin namamalayan, ganun na lang yung nagiging cycle ng life natin, yung edad natin nadadagdagan na. 40 ka na, konting gembot, nasa 50 ka na, at the end of the day, 60 ka na, ganun pa rin yung nangyayari. Iipon, gagastos, di ba, lalo sa atin, sa panahon po natin, sa mga Pilipino, monthly may occasion. Diba? Hindi mo namamalayan, hindi na pala tayo nakakapaghanda para sa future. Ang pinakamasakit pa nun, alam niyo po ba, based sa research, kakaunti lang talaga yung napapabilang sa blue line. 5 to 7% lang yung nandito, but 93% ang nasa red line. So let's check po, nasan ka ba dito? Nasa red line ka ba? Kasama ka ba dun sa 93%? Or nasa blue line ka, which is yung 5 to 7%. Sige po, i-check natin kung nasan ba talaga tayo. Kasi yung mga taong nasa blue line, ito pala yung meron sila. Una, high savings. Ayan, so yung mga taong nasa blue line, may high savings. Siguro ikaw or tayo dito, marami na tayong mga ipon. Ipon po ha. Ayan. So, ilang years na tayo nagtatrabaho, baka mamaya ang sagot pa rin natin, puro resibo. Hala. So, paano na yung future natin? Baka dito pa lang sa letter A, X na po tayo. So, for sure, nasa red line po tayo. 'Di ba? So, check po natin sa sarili natin. And next, dito pala yung mga taong nasa blue line, pinaghandaan nila yung death o yung mga utang. Ibig sabihin, pinriority nila na maubos or mawala or hindi sila magkaroon ng utang. Okay po. So tayo, siguro po dito, wala na tayong mga utang. Wala po ba? So kung ang sagot natin is meron pa, sad to say, kailangan natin talagang i-work out yan. Kasi kapag ka nagkaedad ka na, nag-retired ka na, wala ka ng income, may utang ka pa, so mahihirapan ka. Tapos kung letter A, X pa rin tayo sa ipon, mas mahirap po. 'Di ba? So let's check po, ngayon pa lang i-priority natin yung mga bagay na kailangan po natin para sa future. And letter C, investment. Yan. Isa pala sa pinaghandaan ng taong nasa blue line is yung investment. Sabi nga po, kapag may itinanim, may aanihin. So, ang tanong lang, ngayon po, nagtatanim na po ba tayo? O trabaho lang tayo ng trabaho tapos gagastos, trabaho na naman. So, kung hindi po tayo nakakapagtanim pa, I think this is the best time na makapagtanim po talaga tayo. And letter D, isa sa pinaghandaan ng taong mga nasa blue line is yung healthcare. Yan. Sino po dito yung naniniwala na habang buhay, hindi po tayo malakas?
'Diba? Hindi po habang buhay kaya nating magtrabaho. Diba? I think lahat po tayo naniniwala doon. Lahat tayo tatanda, lahat tayo magkakasakit, manghihina. Ang tanong lang po, ngayong malakas ka pa, naghahanda ka na ba para sa mga ganung bagay? 'Di ba po? So let's check po, no, isa sa pinaka-importante 'yun kasi lahat tayo dadating sa point na 'yun. And next, letter E, life protection. Kayo po, naniniwala po ba kayo na hindi natin hawak yung buhay natin? 'Di ba? What if bukas or sa mga susunod na araw, 'di ba? Kinuha tayo ni Lord. Ano kayang maiiwan natin sa family natin? Meron po ba? So, let's check po, 'di ba? Ay ganun ka-importante yung paghahanda para sa future. And of course, emergency fund. Kasi I think lahat po tayo makakaranas talaga ng emergency sa life natin. Kahit nga po sa bahay lang or yung mga small emergency lang like masira electric fan, yung ilaw, 'di ba? Yung ref, yung aircon. So kailangan mo ng pampagawa. Saan ka po kukuha ng emergency fund? May nakatago ka bang emergency fund na at least 3 to 6 months ng salary po natin na pwede nating madukot anytime just in case of emergency? O baka mamaya ang nagiging emergency natin is si kumare, si kapitbahay, di ba? So, kailangan talaga natin yan siyang paghandaan. And letter H, continuous income. Okay, so lahat po yun, pinaghandaan pala nung taong nasa blue line. So, i-check po natin, alin na ba doon yung meron ka? Alin na doon yung napaghandaan mo na? Okay, kung gusto mo talagang mapabilang sa blue line, ayun yung kailangan mong i-check sa situation or sa financial status mo ngayon. Kasi napakahirap po dito kapag nanatili ka sa red line, wala kang ginawang action. Tandaan niyo po hindi habang buhay kaya mong magtrabaho. Dadating yung time, wala ka ng income. Pero yung gastusin mo, tuloy-tuloy pa din. Ang pinakamasakit po nun, kapag tumatanda tayo, dyan na naglalabasan yung mga sakit. Kapag hindi ka po handa, di ba? Dyan na yung mga maintenance, hospitalization expenses. Sino pong mag-aalaga sa'yo? Sinong sasagot ng mga hospitalization bill mo? Kanino ka po aasa? Di ba? Kaya, sad to say, madalas sa atin, highly dependent na lang sa mga anak. Eh paano po kapag yung mga anak nyo financially struggle din? Kasi may sarili na din silang family. Paano ka po ngayon? Di ba po? Hindi pa man yan natin siya nararanasan, but I think halos lahat sa atin, alam natin na possible yun mangyari kung hindi ka maghahanda. Ang tanong ko lang po, ngayong nalaman mo na nasa red line ka, ano yung kailangan mong gawin para mapabilang ka sa blue line? Sure ka ba na 3 years, 5 years from now, nasa blue line ka na? Or baka nananatili ka pa rin na nasa red line? Okay? Ito pa po. Paano po ba nakuha nung taong nasa blue line yung goal nila? Paano ba sila napabilang doon sa 5 to 7%? So, i-differentiate po natin yung mga activity na ginagawa ng successful at ng hindi, or yung mga nasa red line. Ganito lang po siya. Kung mapapansin nyo po dito sa slides natin, ang ginawa pala nung taong nasa blue line, ayan, sige, lagyan natin dito. Itong mga taong nasa blue line at itong taong mga nasa red line, nag-focus po sila sa short-term activities. Okay, pares po sila nag-focus sa short-term activities. Ano po yun? Ito yung tinatawag nating mga daily needs or sabihin natin yung mga expenses natin pang araw-araw, 'di ba? Yung mga bills natin pang araw-araw, yung pagkain natin pang araw-araw, yung pangangailangan natin araw-araw, short-term activities. So both po sila, ang blue line at ang red line, nag-focus po dito. Ang nakakalungkot lang, yung nasa red line, dun na lang po nag-focus. While yung nasa blue line, bukod sa short-term activity na meron sila,
nag-focus din sila dito sa long-term activity. Which is, yan natin. Unang-una, ang ginawa pala nung taong nasa blue line, minaximize nila yung oras na meron sila. Okay, uulitin ko po ang ginawa nung taong nasa blue line, kaya sila napabilang doon or naging successful, minaximize nila yung oras na meron sila. Hindi pala sila nag-i-scroll lang sa FB, yan, nagre-reels lang, nag-TikTok lang sa mga free time nila. Ang ginagawa pala nila sa free time nila is nag-aaral sila, nag-a-attend sila ng mga financial training, nagbabasa sila ng mga books, o kaya kumakausap sila ng mga taong alam nila na makakatulong para makuha nila yung goal nila. O ikaw, anong ginagawa mo sa free time mo? Ikaw ba yung nagsa-cellphone, scroll sa FB? Di mo na namalayan ilang minutes, ilang hours ka na palang nag-scroll? Sa tingin mo, makakatulong ba yun sa'yo para mapabilang ka sa blue line? Or TikTok ka, di ba? Reels ka. Sa tingin mo, makakatulong ba yung ginagawa mo sa free time mo para mapabilang ka sa blue line? So, ikaw lang po yung makakasagot na. Diba? And second, yan, yung ginawa pala ng taong nasa blue line, continuous learnings and growth. Diba? Ito po, sa palagay nyo, yung mga successful people, pumapayag kaya sila na sa isang buong maghapon, nauubos lang yung oras nila nang wala silang bagong natututunan? Sige nga po. For sure, ang sagot natin, hindi, di ba? Yung mga successful people, hindi yan pumapayag na sa isang buong maghapon, nauubos lang yung oras nilang wala silang bagong natututunan. For sure, humanap sila ng mga trainings, nag-attend sila ng mga seminars, para at least mas mag-grow pa sila, mas may bago pang information or knowledge na maidagdag sa kaalaman nila. O, di ba? Ikaw, pumapayag ka ba na sa buong maghapon may bago kang natututunan? Or hinahayaan mo na lang na papasok ka sa work, pagdating mo, pagod, tulog ulit, papasok ulit sa work, pag may free time, scroll sa FB, ganun ba yung ginagawa mo? O, diba? So, let's check po. Dapat makapag-focus tayo dito sa mga dapat i-priority natin. Ulitin ko lang po yung ginawa ng taong nasa blue line, una, minaximize nila yung oras na meron sila. Pangalawa, continuous learnings and growth. Diba? So, kung nagawa mo na yung dalawa na yun, congrats po. Kung hindi pa, so, nasa sa inyo na po kung gagawin nyo at kung gusto nyo talagang mapabilang sa blue line. And third, yan, ito yung isa sa pinaka-importante sa lahat, right community. Yung ginawa pala ng taong nasa blue line, chinek nila yung community na meron sila ngayon. Makakatulong ba yung mga friends mo na hilahin ka mapabilang sa blue line? Or minamarites ka lang nila? Okay? Sabi nga po, kung ang mga tropa mo, mga kaibigan mo, is puro marites, ano ka po? Marites din, di ba? Pero kung ang mga kaibigan mo is puro savers, investors, diba? Pinag-uusapan paano mapapabilang sa blue line, paano makukuha yung goal, 100% ganun ka din po. So let's check po, ano ba yung community na sinasamahan mo ngayon? Makakatulong ba yan sila para maabot mo yung pangarap mo? Or hinihila ka lang nilang manatili sa red line? Pero take note po hindi po natin sinasabi dito na iwanan nyo yung mga kaibigan na meron kayo ngayon. Okay? We suggest dagdagan nyo po yung community na makakatulong sa inyo para mapabilang kayo sa blue line. Okay po? And fourth, yan. So, mas maganda, nagte-take notes po tayo, no? Pang-apat na ginawa ng taong nasa blue line is savings and investment program sa lahat ng area. Pag sinabi pala nilang savings, hindi lang basta save. Hindi lang basta ipon. Nakakalat pala yun, nakadiversified. May ipon sila sa investment,
May ipon sila sa healthcare, may ipon sila sa life insurance, may ipon sila para sa emergency fund. So, ganun pala yung pinaghandaan ng taong nasa blue line. Ikaw, kamusta na ba ang ipon? Baka puro resibo daw. Ayan. So, baka wala pa tayong ida-diversify na savings. So, I think kailangan talaga nating mag-sacrifice kung gusto mo talaga na maging successful in the future. And ito pa, pinaka-importante, fifth, family are involved in financial growth. Dapat pala, kasama natin, ini-involve natin yung family natin. Kasi imagine niyo po, sa bahay nyo, ikaw lang marunong mag-ipon. Ikaw lang ang nag-aaral about sa mga ganitong bagay. Sila, Shopee, TikTok Shop, Lazada, di ba? So, puro palabas yung pera. Parang butas lang din yung bulsa natin. Tayo lang yung ipon ng ipon, sila panay gastos. Hindi ka din po, or hindi mo din makakayanan mapabilang sa blue line kasi mahihirapan ka. Kung ikaw naman ay OFW, attend ka ng ganitong training, natututo ka, pero yung pinapadalhan mo dito sa Pilipinas, hindi marunong. Diba? So, masasayang lang din yung mga pinapadala natin. Kaya mas maganda talaga, ini-involve natin yung family natin sa ganitong financial growth para at least lahat tayo ma-push talaga na mapabilang sa blue line. Okay? Then last, and yung taong nasa blue line, they created other source of income. Yung ginawa nila, hindi lang sila pumapayag na iisang source of income lang yung meron sila. Nagdagdag pa sila ng mas maraming income. Para, syempre, bukod sa daily expenses, masustain nila yon. Syempre, makapag-save pa sila for their investment, for healthcare, for life protection. Diba? Kasi, imagine niyo po, sa work mo lang ngayon ikaw aasa para makabilang ka sa blue line. Kakayanin mo kaya? Kaya mo kayang mag-ipon pa para sa investment? Para sa healthcare mo nang galing lang sa income na meron ka ngayon? Or baka naman kinakapos pa tayo madalas, di ba, sa income natin. So, kailangan talaga natin magdagdag ng other source of income. So, don't worry, lahat yan tinuturo po natin. And make sure lang na i-check natin, alin na ba dito yung meron ka sa anim na to? Alin na ba yung mga activities na pinaghahandaan or ginagawa mo? Okay? Kasi honestly po, yung mga nasa red line, sobrang busy, di ba, madalas tapos sa pag-aaral, may mga work, OFW, mga businesses, pero saan kaya sila nakafocus? Diba? Ano ba yung pinagpupukusan ng mga taong nandito? Again, dapat malinaw sa atin kung ano ba yung goal natin talaga. Okay po? Ngayon, sana po malinaw kung nasan tayo ngayon, kung nasa red line man tayo ngayon, wag nating hayaan manatili tayo doon. Okay? I-goal natin makarating tayo sa blue line. Paano? Gawin mo lang yung short-term and long-term activities na kailangan natin araw-araw. Okay? Kasi lahat ng trainings natin, free naman siya. Wala tayong babayaran. Attend ka lang ng mga trainings para mas matuto ka. And good thing, dito po, kapag nakapag-aral ka pa, diba? So marami tayong binibigay ng mga trainings. At ito pa, gaano ba kalaki yung kayang iturong sa atin ng IMG community? Ganito lang po siya. Kapag po nakapag-aral ka ng free and gusto mong maging part ng community, ito po is exclusive for our members, di ba? Kapag naging part ka ng community, may access ka sa stock market, may access ka sa healthcare, sa life insurance, tinuturuan tayo magkaroon ng savings, emergency fund, and syempre, ma-increase yung cash flow or magkaroon tayo ng extra income. Lahat yan ngayon, may access ka na. Diba? Kung tinuruan namin kayo na kailangan natin itong paghandaan, good thing, may platform din tayo na pinoprovide, which is ito ngayon sa stock market or sa investment for your educational fund, no, yung sa mga anak mo, para ma-enjoy mo yung pagtanda mo, makapag-travel with your family, magkaroon ng business, dream house, dream car. So, kailangan talaga natin mag-invest or magtanim
ngayon pa lang. Okay po? So lahat po yan, alam niyo po ba, may access tayo kapag naging part tayo ng IMG community. And isa nga sa pinaka-importante, which is yung investment, ano ba yung advantage kapag ka naging IMG member ka at mag-i-invest ka sa mutual fund or stock market? Dito, unang-una, may direct affiliation ka na. Ito nga yung nabanggit natin kanina, wala ka nang dadaan ng middleman. Zero charges or mga fees. Ini-eliminate natin yung mga middleman, wala na tayong mga komisyon na madededuct dun sa investment natin. Ikaw yung may control sa money mo. Wala tayong required na monthly. Okay, ulitin ko po, walang required na monthly. It's up to you tuwing kailan at magkano yung gusto mong ilagay. Minimum natin is just 20 pesos, di ba? Sobrang barya na lang sa panahon ngayon. Plus, eto po, may tinatawag lang tayong lock-in period na 6 months. At least, magkaroon naman tayo ng long-term goal, di ba, para sa investment natin. Very transparent. May investment tayo sa portfolio. Basta may data or wifi ka, you can check your own investment or portfolio. And ito ngayon, meron tayong highest return kasi no fees, charges, and deduction from commission. Kasi, again, ikaw yung money manager. Okay? So, pakilala ko naman sa inyo si Mr. A at si Mr. B para ma-identify natin kung ano ba yung advantage no, kapag dumaan tayo sa community ng IMG. Halimbawa po, yan, si Mr. A at si Mr. B gusto nilang mag-ipon 2,000 every month. Halimbawa lang po, no? Ang goal nila parehas is 20 years. 20 years silang mag-iipon. Ngayon, si Mr. B, ang kaibahan lang po is dumaan siya sa bank. Si Mr. A is IMG member. Ulitin ko po, dito ang goal nila is 20 years, no? Si Mr. B dahil nga siya ay dumaan sa bank, sabihin natin binigyan siya ng medyo mataas na interest. Okay? Dito binigyan siya ng 3 to 5%. Kahit papaano, after 20 years, meron siyang na-save. Almost 733,000. Diba? So, advantage na din. Kasi nakapag-ipon, kahit papaano may madudukot. And dito naman kay Mr. A, dahil IMG member siya, isa lang sa advantage is mas mataas yung ROI na tinatawag o return of investment kasi based po sa PSE index or Philippine Stocks Exchange, ang average gain is 12 to 15%, kaya si Mr. A meron siyang 1.8 million. Diba? Kasi nga, uulitin ko po, direct affiliation. Zero charges and fees, ini-eliminate na yung mga middleman, no commission, yan, may highest return, plus ikaw yung may control sa investment mo or sa money mo. Di ka required mag-monthly, minimum 20 pesos, and you can withdraw after 6 months. Okay po? So, kung kayo yung tatanungin, ano pong mas gusto nyo? Katulad kay Mr. A or katulad kay Mr. B? So, kayo na lang po yung mag-decide. Again, ang goal lang natin, mapabilang talaga tayo sa blue line. Maging financially secured tayo in the future. Okay? So, kayo na lang po mag-decide kung saan po talaga mas prefer na way or platform yung daanan natin. Again, katulad kay Mr. A, tayo po is may sariling dashboard or portal na tinatawag. So, ganito po yun siya. Makikita nyo dyan yung mga benefits na meron tayo. Number 1, NeuroCash. Parang GCash din yan. Pero NeuroCash is for IMG member. Automatic, meron ka na din dyan 100,000 personal accident insurance. May mga free check-up tayo. So, lahat yan, downloadable yung mga forms na meron tayo dito. Mga IDs natin, nandyan din. Okay? And nandito din yung investment natin sa Soldipo Funds. So, kapag kinlik mo po yan, view portfolio, makikita mo dyan automatic yung mga in-invest mo. 1,000, kung 1,000 nilagay mo, 5,000, di ba? Pwede kang maglagay 275. Again, tuwing may extra kang pera, pwede kang magdagdag. Add subscription lang kapag gusto mong mag-add. No, don't worry, gagayad po kayo ng mga nag-invite sa inyo, gagayad ko po kayo personally. And request redemption naman kapag gusto nating mag-withdraw.
So again, lahat yan nasa dashboard natin or portfolio natin. Okay? So, saan ba diversified or inilalagay yung perang ini-invest natin? Dito po yan siya sa top 10 holdings company. Meron kang investment sa SM, sa Ayala, sa BPI, sa BDO, sa Jollibee. So, nakakalat na yan siya. Hindi ka mangangamba kung isang company lang kasi pag-i-investan mo, tas medyo di natin masasabi na lugi yun, talo ka na. Unlike kapag nakakalat or naka-diversified, malugi man isang company, meron ka pa ring assets sa iba't ibang company or investment sa iba't ibang company. Okay? So, ayun yung isa sa pinakamalaking advantage kapag mutual fund. Ayan. So, recommendation, become a lifetime member. Sa halagang 6,000, one-time lifetime ka ng part ng community natin. Kasi ang hirap naman, puro education lang tayo. Wala tayong ginagawang action. Paano tayo mapapabilang sa blue line? Diba? Pero dito, good thing, sa halagang 6,000, you can start po step by step para ma-reach mo yung goal mong mapabilang sa blue line or maging financially secured. Again, ilang 6,000 na ba yung dumaan sa mga kamay mo? Sige, isipin po natin. May natira po ba? Nasaan na po? So, kung medyo struggle tayo in terms sa ganun, I think this is the best time, at least yung 6,000 natin, kita natin yung mga benefits natin for long term. Okay, kapag nagsimula tayo, saan ba mapupunta yung 6,000 natin? Ito po yan siya. Yung 6,000 mo, 1,000 mapupunta sa investment mo, and automatic po yun, no? Meron ka ng 100,000 personal accident insurance. So, dito pa lang po, bawing-bawi na natin, di ba? Sa investment mo, ikaw, anytime, pwede kang magdagdag, tuwing may extra ka, kahit magkano, minimum 20 pesos. And automatic nga, meron ka na din diyang 50,000 life insurance. Sakop na yun sa 6,000 mo. May mga free check-up ka na din sa mga Kaiser Medical Center. At ito yung isa sa pinaka-the best sa lahat, yung free travels o makapag-travel tayo. Imaginein mo po yun. Before, hindi ko din to iniisip na magagawa namin or matutupad namin yung makapag-travel sa iba't ibang bansa. Pero praise God, because of IMG, talagang ginamit ni Lord, no, yung community na to para mas makita pa natin gaano kaganda at gaano kalaki yung mundo. Okay? So, ayan po, no, again, nag-start lang din po kami sa halagang 6,000. Imagine niyo po yung kapalit, diba, ng mga benefits na meron tayo. Plus, yan, yung mga free financial training. Sabi nga po, the best investment is knowledge. Ayun yung hindi mananakaw sa atin. Kaya I suggest makapag-invest talaga tayo sa mga trainings na libre. Nasa dashboard natin, di ba, yung mga financial check-up. Plus, ito pa, katulad kay Ma'am Girlie, nung bumili siya ng sasakyan, dahil ka-tie up din natin yung mga auto program, hindi na siya dumaan sa ahente. So, yung na-commission ng ahente or makukomission sana ng ahente, na-discount niya na. Di ba? Kasi kay IMG na siya dumaan. So, dahil part siya ng community, ganun po kalaki na discount niya, di ba? Sa binili niyang sasakyan. And, ito pa po, meron din tayong legal assistance program. If kailangan mo ng lawyer, meron tayo ditong mga sessions. 2 session every year, 45 minutes, wala ka na din babayaran doon. Magsaset lang tayo ng appointment sa dashboard. Imagine, so lahat yan, may access tayo, hindi lang about sa investment. Okay? Tutulungan talaga tayo na ma-reach yung financial goal natin. And ano pa ba yung meron sa atin? Kapag naging part ka ng community, sabi ko nga kanina, kaya mo ding magkaroon ng extra income. Okay, meron din tayo ditong commission-based, 20%, 37%, hanggang 47%. Diba po? Kasi sabi nyo nga po, sabi natin, hindi talaga kakayanin kung iisang source of income lang yung aasahan natin. May pangarap ka pang bahay, may pangarap ka pang mapagtapos yung mga anak mo. Diba? May pangarap ka pa to travel with your family. So, hindi talaga sasapat kung iisa lang yung aasahan mong source of income. Kaya kailangan mo din dagdagan.
Good thing, tinuturo din natin yan dito. And may chance ka din na magkaroon ng free HMO. May mga qualification tayo. At ito nga po, yung travel. Diba? So, praise God dahil sa IMG, marami na tayong nabansang napuntahan. Malaysia, Taiwan, yan nga po. Sa Korea, yan, meron din tayo sa Dubai, meron din tayo ngayon sa Japan and sa Macau with our family. So, ayun po isa sa pinaka-the best sa lahat, di ba? Nagsimula ka lang din na hindi natin inimagine, pero dahil tinake risk natin, inaral din natin, kahit papano, yung result, makikita din po natin. Okay? Ngayon, para maging part ka ng community, para makapag-start ka na online registration tayo, may mga links tayo. Pero mas maganda, i-guide ka namin, i-assist ka namin, o yung mga nag-invite sa atin by giving your details. Okay? Take note isang beses lang pwedeng mag-register dito. So please, i-check natin kung tama ba talaga lahat ng mga details. Kasi after na ma-encode, makaka-receive ka na ng user ID and password para sa dashboard or sa account mo. Then yung payment, syempre once na ma-pay natin yun, mapaprocess yun siya, ma-open mo na yung dashboard mo. Okay? Then magkakaroon tayo ng dashboard orientation. Ngayon, bakit ba natin tinuro lahat yun? Ito lang po yung pinakatandaan natin, no? Yung 3 stages ng financial life. Lahat tayo, kailangan po natin itong daanan para mapabilang sa blue line. First is yung man at work. Ibig sabihin, tayo magtatrabaho para sa pera. Gising ka sa umaga, papasok ka, mainitan ka, maulanan ka, papasok ka, para may sweldo, para may pera. Ngayon, dapat huwag kang mananatili lang sa stage 1. Importante na makarating ka sa stage 2, which is man and money at work. Okay po? Ibig sabihin, habang kaya mo pang magtrabaho, habang malakas ka pa ngayon, yung pera mo dapat is nagtatrabaho na din para sa'yo. Sabi nga, invest. Make your money work for you. Ito yung tinatawag nating investment and asset accumulation. Okay po? Kasi, again, hindi po habang buhay kaya mong magtrabaho. Dadating yung time talaga na manghihina tayo. Kaya ngayon pa lang, yung pera mo, pagtrabahuhin mo na rin. Para malaki yung chance na makatungtong ka sa stage 3, which is money at work. Imaginein mo yun, kahit retired ka na, sabi nga, retirement is when you stop working and let your money work for you. Eh kung wala ka ngayong pinagtatrabahong pera, pag nag-retired ka, edi wala ka din perang madudukot kasi wala ka namang perang pinagtrabaho. Diba po? Okay? Ang pinaka-critical po dyan is yung stage 2. Marami kasi sa atin, ulitin ko, sobrang busy sa work. Hindi na natin namamalayan, nagkakaedad na lang tayo, pero yung pera natin, hindi natin napagtatrabaho. Tayo lang lagi yung nagtatrabaho para sa pera. Sad to say, kapag hindi ka nakatungtong dito sa stage 2, nanatili ka lang sa 1, pag nag-retired ka na, mawawala ka pa sa 1. Kasi hindi mo na kayang magtrabaho eh. Gustuhin mo man, sabi nga, gusto man ng isip mo, hindi na kaya ng katawan mo. So, sino nang mag-aalaga sa'yo? Kanino ka naaasa? Diba? So, again, ang tanong lang, kailan ka magsisimula na mapabilang sa stage 2? Kung di ka pa gagawa ng action ngayon, it's up to you po. Again, andito lang yung community natin para ma-educate ka at syempre makapag-take ka ng action para hindi habang buhay, trabaho ka lang ng trabaho. Okay po? So, once again, I hope marami tayong natutunan and wag po nating hayaan na manatili lang yung natutunan natin sa sarili natin. Make sure i-share natin, lalong-lalo na sa family members natin. Okay po. So once again po, I am Hazel Bernardo, your financial educator. Ngayon, please, yan, i-share natin yung blessing na na-receive natin and makapag-take tayo ng action. So that's all po. Thank you so much po sa lahat. God bless us all po.